Yang good morning, good morning. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Pinagpalang umaga po sa lahat, mga kapatid. Welcome na po sa ating daily devotion, daily vibrant word sa araw pong ito. Hallelujah. Yan, welcome na po sa lahat ng ating mga kapatid na maagang nagising at bukas ng kanilang mga cellphone para sumubaybay sa ating pong daily devotion sa umagang ito. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, tayo po ay umawit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. I say I love you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord. I follow you, Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your way, entering in your presence, to behold you face to face. God of all heaven and earth, hallelujah, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Yes, Lord.
weaknesses, Lord. Purify your people today, Lord God. Be magnified, be glorified, Lord. You are worthy to be praised. There is none like you, Jesus. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa umagang kay ganda, Panginoon. Salamat po sa pagising sa amin, O Lord. Paggabay, pagpatnubay. Sa oras po na ito ay amin pong pinagkakatiwala. Inahabilin, Panginoon, ang iyong gawain, ang daily vibrant word, ang aming daily devotion sa umagang ito, Panginoon. Pagharian niyo po kami. Put power on your word today, Lord God. Ikaw po maghari, ikaw po manguna, Panginoon. At tinahalagan ko po ang lamang plano at gawa ng kaaway sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, ang kalayaan ng Santong Espiritu, ang siyang manguna, manaig sa oras po na ito sa pangalan ng Jesus. Lord, salamat. All the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Ayan, good morning. What is that? Ayan, pinagpalang umaga. Isang maulan na umaga, mga kapatid. So ngayon pong umaga, ating pong pagpapatuloy ang ating pong tinatalakay patungkol po sa purpose-driven life. Yung libre po ni Pastor Rick Warren, isang buhay na may layunin. Sabi nga po dito, discovering your purpose or defining your purpose. Ngayon po ay day 35. Yung ating pong title is God's Power in Your Weaknesses or God's Power in Your Weakness. Ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan mo. Yung ating text sa 2 Corinthians chapter 13 verse 4b, sabi niya, we are weak, yet by God's power we will live with Him to serve you. Sa Tagalog po, sabi niya, kami ay mahihina, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay mabubuhay na kasama niya sa kapangyarihan ng Diyos. Ayan, purihin po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Sabi nga po, we are weak, yet by God's power, we will live with Him to serve you. At sabi po ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, I am with you, that is all you need. My power shows up best in weak people. Sabi niya, God's love to use weak people. Ang Diyos ay mahilig gumamit ng mga taong mahihina. Tanda natin that everyone has a weaknesses. In fact, you have a bundle of flaws and imperfections. Physical, emotional, intellectual, and spiritual. You may also have uncontrollable circumstances that weaken you, such as financial or relational limitations. Usually, we deny our weaknesses. Minsan, didepend pa natin yung ating weaknesses. Excuse them. Hide them, tinatago natin. And resent them. This prevent God's from using them the way He desire. No? Dahil sa ating hindi natin pinapagamit sa Panginoon o tinatago natin o nahihiya tayo sa ating mga weaknesses, iyon tuloy ang siyang nagpiprevent para hindi magamit ng Lord ng tuluyan yung ating mga buhay. Tanda natin na lahat po tayo may mga kahinaan. Iba-iba nga lang yung kapamaraanan. No? God has a different perspective on your weaknesses. Iba ang pananaw ng Diyos sa mga kahinaan mo. Sabi po ni Isaiah chapter 55 verse 9, my thought and my ways are higher than yours. Diba? We think that God only wants to use our strength, but He also wants to use our weaknesses for His glory.
Marami pong mga senaryo o talinghaga, no, sa Biblia na yung mga taong mahihina, yung mga taong may mga sakit, no, kapag ito'y lumalapit sa Panginoon at gumagaling, sabi ng Panginoon, humayo ka at ipakita mo sa mga tao na ikaw ay magaling na. Diba? Gusto ng Lord makita yung kaluwalhatian niya sa ating mga kahinaan. Kaya wag natin dapat siyang ikahiya o itago, no? Dahil bawat kahinaan meron pong purpose, meron pong gustong gawin ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, God purposely choose what the world consider weak in order to shame the powerful. Diba? May purpose po, mga kapatid. Kaya wag tayong matakot, wag tayong mahiya. Kaya nga, your weaknesses are not an accident. God deliberately allowed them in your life for the purpose of demonstrating His power through you. Para makita yung kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan mo. Kahit kailan ay hindi humanga ang Diyos sa lakas ng isang tao o sa kanyang pansariling kasapatan. In fact, He is drawn to people who are weak and admit it. No? The Bible is filled with example of how God loves to use imperfect people, ordinary people, to do extraordinary things in spite of their weaknesses. If God only used perfect people, nothing would ever get done because none of us is flawless. We are fragile, inflowed, and break easily. But God will use us if we allow Him to work through your weaknesses. For that to happen, we must follow the model of Paul. No? Si Paul po isang halimbawa na sa din po ay nakaranas ng kahinaan. No? Kaya mahalaga dito, mga kapatid, ay wag natin siyang itago, bagkus ito ay ating i-admit. Sabi po sa number 1, admit your weaknesses. Aminin mo na mahina ka. Dahil alam ng Lord yung ating kahinaan. Alam ng Diyos yung ating kakayanan at kahinaan. Tanggapin ang mga kakulangan mo. Tanda natin, bawat isa sa atin mayroon pong kahinaan. Stop pretending to have it together. Sabi ka, magpakatotoo ka. And be honest about yourself. Tanda natin, wala tayong may kukubli sa ating pong Panginoon. Instead of living in denial or making excuses, take the time to identify your personal weaknesses. Tanda natin na we are only human being like you. Si Paul man ay nakaranas. Nakita ng Lord yung kahinaan niya. Yun po yung number 1, admit your weaknesses. Number 2, be content with your weaknesses. Masiyahan ka sa mga kahinaan mo. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ may work through me. Diba? Since I know it all for Christ's good, I am quiet, content with my weaknesses. Tanda natin na contentment is an expression of faith in the goodness of God. It is an expression of our faith sa kabutihan ng Panginoon. Paul give us a several reason to be content with your inborn weaknesses. First, they cause us to depend on God. No? Kailangan sa kabila ng ating kahinaan, we need to depend on God. No? Marami pong example ng mga giant people o giant weak people in the Bible. Number 1 po, si Moses. Si Moses po, weakness is temper attitude. Mainitin po ang kanyang ulo. Si Gideon, weakness was low self-esteem. No?
Sino pa? Si Abraham. Weakness is fear. Fear of the unknown. Si Peter, impulsive. Sino pa? Si David, adulterer. Si John, arrogant, sons of thunder. Itong mga taong ito, no, mayroon po silang kanilang kahinaan. Do sila po ay mga man of God. Pero mayroon po silang mga kahinaan. Kaya lang, naging aral sa kanila yung kahinaan at hindi ito naging hadlang para hindi sila magamit ng Diyos mightily. Why? Because tinanggap nila yung kanilang kahinaan. Inaamin nila na sila ay mahina sa ganitong paraan. Ngunit, sila po ay ginamit ng Diyos mightily sa kanilang mga buhay. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 32 to 34, sabi niya, "It would take too long to recount the stories of the faith of Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. Their weaknesses was turned to strength." Di ba? Si Samson, nag-fail sa umpisa. Mahina. Pero at the end of his life journey, ginamit siya ng Panginoon. Natala nga siya sa Book of Hebrew eh. Yung mga talaan ng mga heroes of faith, yung mga tao na sila po ay ginamit ng Panginoon. Di ba? Si David, na kahit na po siya ay nagkasala, yung weakness niya ay babae. Pero sa kabilang dako, nakita niya yung kanyang kahinaan, pinagsisihan niya yung kanyang kahinaan at ginamit ng Lord. Nakita naman natin yung kanyang buhay. No? Kaya nga tinawag siya ng ating Panginoon, a man after God's own heart. Nakita ng Diyos yung puso ni Haring David. God specializes in turning weakness into strength. Ang mahalaga lamang kapatid ay aminin mo na mahina ka dito. Diba? He wants to take your greatest weakness and transform it. Gamitin mo yung mga weaknesses mo na iyan para matransform ka. Para tumatag ka. Mga kapatid. And number 3, honestly share your weaknesses. Ipagtapat mo ang iyong mga kahinaan. Siyempre, dapat may wisdom ka. No? Hindi lahat sinasabi dapat yung mga o ipagtatapat mo yung kahinaan mo kahit kani-kanino. Hindi po dapat. Kailangan pinipili mo yung mga tao na pwede mong pagtapatan ng iyong mga kahinaan. Ministry begins with vulnerability. The more you let down your guard, take off your mask, and share your struggle, the more God will be able to use you in serving others. Diba? Opening up relieves stress. Kaya nga napakahalaga na pag may mga problema tayo, may kahinaan tayo, i-open mo doon sa mga trusted friends, sa iyong pastors, sa iyong leaders. Diba? I-open mo sa kanila. Para meron silang may papayo sa iyo at marirelieve ka sa iyong stress at the same time diffuses your fears. Di ba? Kasi nakakulong ka doon sa kahon eh. And it is the first step to freedom. Para makalaya ka doon sa kahon na iyon, kailangan mong isangguni sa mga trusted friends yung iyong mga kahinaan. Yung more honest you are, the more God grace you get. No? Kapag honest ka sa iyong buhay, the more yung grace ng Panginoon will abound more and more. You will also receive grace from others, di ba? Kapag nga minsan kapag sinishare mo sa kapatid yung iyong mga problema or yung mga weaknesses, minsan naranasan niya pala din dati pa. So nga nagkaroon ka ngayon ng strength dahil nga through him o through her nagkaroon ka ng mga insights, ideas kung paano mo magtatagumpayan. Amen po ba?
You will also receive grace from others. The most essential quality for leadership is not perfection. No one is perfect. Wala pong perfect. Only Jesus is perfect. But credibility. Diba? People must be able to trust you or they won't follow you. Wala pong taong perfecto. Only Jesus alone is perfect. O number 4, glory in your weaknesses. Magdiwang sa iyong kahinaan. Sabi po ni Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 5b, Paul said, I am going to boast only about how weak I am and how great God is to use such weaknesses for His glory. Hindi po siya nahihiyang i-share. No? Kasi wala nga tayong may tatago sa Panginoon, alam ng Diyos lahat ng ating buhay. Nakita natin kung gaano kumikilos ang ating Panginoon, partikular sa ating mga kahinaan. Kailangan lang natin natanggapin na mahina tayo, no? Sa ganitong kapamaraanan dahil nakikita ng Diyos. Diba? Sometimes, however, God turns a strength into a weakness in order to use us even more. Kaya nga, kailangan ng Diyos yung mga mahihina. Kasi nga, gusto ng Diyos magamit yung kahinaan na yan para sa kanyang kaluwalhatian. Makita yung kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga kahinaan. If you want God to be bless you and use you greatly, you must be willing to walk with a limp the rest of your life. Because God uses weak people. No? Kapatid. So ano ba yung question to consider? Sabi dito, am I limiting God's power in my life by trying to hide my weaknesses? What do I need to be honest about in order to help others? Hindi po masama na i-accept natin yung ating kahinaan. Ang nais lang naman ng Panginoon, maging open tayo sa Kanya. Sa kabila ng ating kahinaan, gusto ng Diyos na magamit natin yung ating kahinaan para sa Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, very clear po ang Biblia, no? Na ang ating pong Panginoon, maraming mga man of God na sila po ay mahina, ngunit sila po ay ginamit ng Panginoon. Hindi naging hadlang yung kanilang kahinaan para hindi magamit ng Diyos sa Kanyang plano. God loves to use weak people. No, tanda natin na everyone has a weaknesses. Lahat tayo mayroong mga kahinaan. In fact, you have a bundle of flaws, no? Marami tayong mga flaws and imperfection. Particular sa ating physical, sa emotional natin, minsan intellectual, at the same time sa ating spiritual. Kasi kung perfect na tayo, wala na tayo dito sa mundong ito. No? Walang perfecto sa mundong ito, si Jesus lamang po ang tanging